All right. The next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, meron po ba tayong representatives from the Commission on Audit? The COA is also requested to go to the center, please. Good afternoon po, Mr. Chair. COA is present, Your Honor. Yes, may I know sino po ang representative ng Commission on Audit? Good afternoon po. I'm Tracy Ansonico, the Supervising Auditor of the DPWH Office of the Secretary and the OIC Director of NGAS 7 or the Cluster for Transportation, Public Works and Energy po, Mr. Chair. Si Chairperson Cordova po, nandiyan po ba? Wala po, Your Honor. Ako po yung authorized representative po. So kayo po ang may hawak anything to do pagdating sa COA sa Department of Public Works. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Yes. If you may explain, ma'am, ano pong nickname niyo ulit? Tracy, sir. Ma'am Tracy. Mr. Chair, Ma'am Tracy, would you kindly explain to the good committee sa amin po, ano po ba ang role ng COA sa mga proyekto na nasasaad ngayon? Sir, as provided under our Constitution, under Article 90 po, particularly Section 2, the COA has the mandate to examine, audit, and settle all accounts pertaining to receipts, collection, disbursement of the government po, on a post-audit basis po. Kailan po pumapasok ang audit ninyo? Is it before collection or after collection? After collection po, Mr. Chair. So lahat ito, nakakakolekta na sila bago pumasok ang COA. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Okay, ma'am. So, napabalita naman po sa news, it's a public knowledge that our President, President Bongbong Marcos, has identified mga anomalous, mga ghost projects, specifically in Bulacan. Ano po mga naging hakbang ng COA, ma'am, after po nyo nabalitaan yun? Mr. Chair, right after po yung mga pinuntahan po, actually sir, before pa po, after pa po ng SONA, and after po nung press conference of the President, our chairperson po has already issued a directive or memorandum for the creation of audit team po. Particularly dun sa fraud audit po sa Bulacan po, Mr. Chair. No, my main question, ma'am, yung kunyari hindi siya na obserbahan o nakita ng ating Pangulo. Makikita po ba ng COA to? Mapa-flag down ba ng COA? Mr. Chair, gusto ko pong i-clarify kung ang gusto niyo pong sabihin is before yung pagbisita po ni President or after po? In general po. In general po. Actually po, Mr. Chair, with your indulgence po, pwede ko po bang isaad muna kung ano po yung situation po ng mga audit teams po natin sa field? Sige po, ma'am. Okay lang po ba? The audit team po is composed of two auditors po. We have the audit team leader and audit team members. The audit team handles or has audit jurisdiction over the doon sa first district of Bulacan and 8 land transportation offices within the doon sa jurisdiction po ng district. Actually po sir, yung alam po naman natin that the district engineering office, first district engineering office has jurisdiction over 3 legislative districts po ng Bulacan, namely first, second and third district. Dalawa lang po yung auditors na nandun po sa atin. So halos ganun din po yung sitwasyon natin sa lahat ng mga audit teams na nasa district and regional offices po na nag-handle ng DPWH and yung mga nandun po nga sa Cluster 7 which are kung minsan kasama po doon sa ino-audit nila yung land transportation, Philippine Coast Guard, Marina, at marami pa pong iba na nasa Cluster 7 po. Yun po, sir. So, yung audit team po, may mga observations naman po sila regarding sa mga audit po ng infrastructure projects natin. Madami naman po, sir. Yun nga lang po, sa dami po, nag-i-employ po ang mga auditors natin ng sampling po. Dahil, ang sampling naman Please po, repeat. yes, sir. Ang sampling po. So, ibig sabihin, sir, hindi lahat na iisa-isang machi-check ni auditor lahat ng documents pertaining sa mga transactions po natin. So, ma'am, if Mr. Chair, I'd just like to clear it up.
Ibig sabihin po ba ang pag-audit ninyo ng COA is based on papers, hindi sa physical? Meron din pong physical. Actually, sir, kahit dadalawa po yung audit teams na auditors natin, nakakapag-inspect naman po sila. Ma'am, lahat po ba ng proyekto ay nai-inspect ng COA? Hindi po na-inspect lahat, sir. Kasi kung pwede ko pong basahin yung total number of flood controls for the last 3 years, sir, para at least maintindihan Ma'am, it's po okay. natin. Okay lang po. Pakisagot lang po yung tanong. Opo. So, hindi nyo po Hindi na-inspect lahat, lahat? sir. Hindi Sa po. kadahilanan na napakarami po at Opo. kulang po ang personnel Yes ninyo. po, sir. Opo. Umaabot po sa isang taon, sa flood control project lang po, ay mabot na po siya ng 100 para sa first district ng Bulacan. So, Ma'am, representative of COA, would it be safe to say na kailangan pong madagdagan ang mga tao natin sa COA Yes. para sa pag-check ng mga proyekto? Yes po, Mr. Chair. Yun nga po sana ang gusto naming hingin para po madagdagan din po yung mag-audit. Kasi sa katotohanan po, kulang na kulang po ng personnel ang mga audit teams po natin. Thank you po. Mr. Chair, this finding is very disturbing po. Ang COA kasi ay isang ahensya na inaasahan natin para magbalanse o mag-check ng ginagawa ng DPWH. Now, we are finding now, at admitted by our COA representatives, na hindi pala sapat ang mga tao nila para ma-inspeksyon. So, having said that, Mr. Chair, paano na po ang mangyayari kung within DPWH, like what happened to Bulacan, hindi na na-check doon sa level ni Engineer Alcantara yung mga ginagawa ng nasa baba at hindi pa rin ma-check ng COA. This is the reason why I think na importante itong hearing na to para makita natin yung mga lapses ng ating pamahalaan. Kung saan we in the House na tayo sa committee makapag-recommend and we have to make laws to prevent lahat ng mga nangyayari na to. Naririto na po yung mga redundancies ng checks and balance ng gobyerno natin pero nakikita natin na hindi pala talaga nakikita lahat eh. I do believe that a lot of people from DPWH are honest. A lot of people from COA are honest. But there are scalawags. There are people na nakakatakas at nakakalusot who are corrupting the entire agency and corrupting the entire government. So, with the discovery, I think we really have to create more laws or more recommendation by this committee para hindi mangyari yung mga hindi nakikita ang mga proyekto. It's nakakagulat sa akin, Mr. Chair, na ang presidente pa ang makakakita bago makita ng Department of Public Works at bago makita ng COA. That's a big manifestation na dapat natin makita. And again, sa COA po, gusto ko lang malaman yung performance audit ng mga proyekto nung taong 2021. At mga proyekto po na before, let's say 2025 at pataas, meron po ba kayo lahat nito? Wala. Sa ngayon po, kalalabas pa lang po nung yung order po ni Chair na mag-conduct po ng performance audit. Actually po, nakaplano po kasi lahat yung mga gagawin po sa performance audit, sir. May portfolio po silang gagawin. Pero ang audit teams po ng mga nasa DPWH, nag-conduct po kami ng compliance audit sa mga several district engineering offices and regional offices pertaining to the compliance of the department to their own issuance, particularly Department Order number 23 series of 2015. Ito po yung kanilang sinusunod naman na guidelines, sir, pagdating po sa flood control. Ganon din po yung mga auditors po natin na nandito sa National Capital Region at yung mga district engineering offices na, sa NCR plus yung nasa Office of the Secretary po. Nag-conduct po kami ng Citizens Participatory Audit. Yung Citizens Participatory Audit naman po, kasama po ng COA na nag-audit ang mga representatives natin from civil service organizations, particularly po yung mga Rotarians po natin. At may mga magagandang observations naman po pagdating po sa flood control projects. Ma'am, the reason why I was saying, kung meron na ba kayong mga audit simula noong taon 2015 pataas, kaya ko po tinatanong yon, kung may na-flag down na po ba kayo dati? Because I do believe na kung nangyayari ang mga ghost projects ngayon, maaari po siyang nangyari noong mga nakaraan na panahon. Tama po ba?
marami po kaming mga observation, hindi ko po siya maisa-isa or mahimay pagdating sa flood control, sir, kasi po nakakonsolidate po siya sa CAR. Pero na-flag na po noong as early as 2015-16. Sir, as early as 2015, na-flag na po ng mga auditors natin yung mga simultaneous contracts awarded to the same contractors wherein questionable Simulang anong taon po, ma'am? Sorry to cut you. yung nakita ko po kasi nabalikan ko, sir, is 2016. 2016 pa? Opo. Pero sa tingin ko, sir, mas earlier pa po siguro kasi ang na-review ko pa lang po is 2016, sir. Ayan po, sir. Na-flag na po nila na questionable yung mga NFCC sa kadahilan ng maraming hindi lahat na de-declare ng mga bidders doon sa kanilang financial and technical documents, yung mga list of ongoing projects po nila. Yung mga yun po na observation. Meron din pong observation pagdating doon sa mga same key personnel na yun din po ang naa-assign sa mga simultaneous or sabay-sabay na project ng mga contractor. Ganon din po yung kanilang mga equipment. At may mga observations din po na as per RPGPPA o yung ating report on publicized government programs, projects, and activities. And doon sa PCMA po nila, yun pong ating project and contract management application ng DPWH, naka-report na po doon na 100% completed. Pero as per validation or ocular inspection po ng mga auditors natin, marami pa pong hindi natatapos or may mga kulang pa po doon sa mga dinideclare nilang 100%. Marami din pong observation ang mga technical audit specialist natin or yung mga engineers po namin sa COA kapag po nag-i-inspect sila at kung minsan ang mga observation po nila ay halos ganun din po sa mga auditors na may mga kulang or hindi po talaga kumpleto yung mga project. Or minsan, mas mataas po yung kontrata, yung kontrata po as compared doon sa technical evaluation or yung na-compute po ng mga technical specialist po natin. Mr. Chair, ayun na. Sinasabi na ng representative ng COA lahat ng findings sila. Since 2016, marami ng anomalous na mga nangyayari. They have flagged it down. So my question is, to our representative from COA, ano po nangyari sa mga nakita nyo at mga na-flag down nyo na mga anomalous transactions o mga bagay na kahinahinala na? Since 2016. 2016, sir. If I may, sir, meron po kaming mga listahan ng mga notices of charges, suspensions, and disallowances po. Umaabot na po siya since 2015 or 2016, sir, ng 120 billion pesos po. Mr. Chair, mukhang mas malalim pa yung nahukay natin on day 1 pa lang. COA seems to be doing their job, pero mukhang napupunta lang sa wala yung mga findings sila until President Bongbong Marcos has rung the bell and raised the alarm sa ating pamahalaan na maraming anomalous na nangyayari. Just last Mr. two Chair, questions. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Junicio, I'd just like to ask a little question in relation to what the COA said. Wait, excuse me, Pwede? Congressman Benny. You're about to finish, right? Yeah, I just would like to find out what she mentioned a date. You said 2016, di ba? Why 2016? Why not 2010, 2013? Why 2016? Bakit doon nagsimula? Hindi, Your Honor. Hindi po doon siya nagsimula. Ang nakuha pa lang po naming data so far, dahil po nationwide po siya, Mr. Chair, ay kaya nalimit pa lang po sa 2016. Pero pwede pong i-check po ulit yung mga records po natin as far as 2000 or 2010. Ibig sabihin, nagsimula kayo ng 2016. Pero yung mga documents na hawak nyo, mula pa nung una, say 2010, 2013, but you started documenting and investigating 2016. Is that what you're saying? No, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong sabihin is
for the record, para lang po may maipresenta po sa inyo, ang nakukuha pa lang po naming data, kasi po ang data po natin ay nationwide po, hindi po siya readily available. Kaya po, sa ngayon po, ang available na data pa lang po namin ay nasa 2016. Pero kung bibigyan nyo po pa po kami ng oras, kukunin po namin yung mga data as far back as 2010 or 2000 po. So, Mr. Chair, what I understand it, the data that they have right now happened in 2016. Yun ang mga data nyo. It happened in 2016. That was the starting point. Am I right? Your Honor, i-correct ko lang po. Available po yung mga data, kaso lang po, yun pong na-consolidate po namin nationwide ay 2016 pa lang No, po. you were saying, that's what I'm saying. Ibig sabihin, you consolidated those data that happened in 2016. Am I right? Yes, Your Honor. Okay, thank Thank you. you po. May I continue, Mr. Chair? Yes, please. I'd like to request the representative from COA, ma'am, baka pwede pong maipasa nyo sa komite yung findings niyo from 2016 onwards. Yes Kung yun po yung meron na kayo for the careful perusal of the members. Your Honor, makapal po kasi siya. I-preprint po namin at bibigyan po namin kayo. Sige, ma'am. Opo. So, last two questions, Mr. Chair. Yung post-audit na in-inspection ni President Bongbong Marcos sa may Barangay PL, sa Barangay Frances, Barangay Bulusan. Yes. Meron na kayong post-findings, ma'am? Mr. Chair, meron na po. At actually po, dun po sa Barangay PL, nakapag-issue na po ng notice of disallowance yung team, Mr. Chair. Although, yun pong transaction dahil 2025 po siya, wala pa po yung mga disbursement vouchers sa COA. Pero dun po sa dalawang nabisita ni President Marcos po, Mr. Chair, ay kasama na din po doon sa ating fraud audit. Hindi ko din po pwedeng pang sabihin dahil po meron po tayong due process na sinusunod, Mr. Chair. Yes, ma'am. Pero it's safe to say na ginawa na ninyo yung post-audit. Tapos tinatapos yun lang yung physical status, compliance specifications, and fund utilization, ma'am. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, again, I don't want to spend marami po more time, nag-aantay pa yung ating mga kasamahan. Just a quick manifestation, marami ng check and balance redundancy yung ating gobyerno. Gaya na nasasabi ni Engineer Alcantara kanina, na siya dapat yung huling bumipirma. Yung nga lang, hindi niya naman pala in-inspection na pinipirmahan niya lang with the basis na pinagkatiwalaan niya raw yung mga tao niya. Tama po ba, Engineer Alcantara? Yes, Your Honor. And yung reason po ninyo, wala po kayong oras na ma-inspect ng isa-isa dahil sa dami? Ganun po ba yan? Opo, minsan lang po may lang po inspection po. Hindi naman po lahat, Your Honor. Pero hindi po ba, bago nga makakolekta yung mga contractors, specifically requirement ang pirma po ninyo? Yes, Your Honor. Sa inyo na po ang pinakahuli o pinakataas? Pinakahuli na po, Your Honor. Opo. Siguro to everyone, sa lahat po ng mga engineers ng Department of Public Works, there's a reason why kinakailangan po yung pirma ninyo. Hindi po rubber stamp yan eh. Ganun po sa lahat ng ahensya. Hindi porke nakapirma na ang subordinates natin na kailangan pumirma na lang din tayo agad. There's a reason why hinihingi yung pirma ng bawat ahensya, COA, o mas matataas na posisyon sa DPWH. At ang reason po nun ay yung check and balance. Redundant na nga eh. Paulit-ulit na. Pero kung magpapabaya tayo, makakalusot at makakalusot ang mga illegal na gawain. So I appeal to every agency, to every employee, to every department, let's do our job. Huwag tayong maging tamad. Huwag nating isipin na okay na yan at rubber stamp ang pagpirma natin. Meron tayong sinumpaang tungkulin sa bawat posisyon na hawak natin at nakatingin ng taong bayan. At nakakahiya na ang Pangulo pa, Bongbong Marcos, ang unang nakakita ng mga anomalies. So come on, tulungan po ninyo yung pamahalaan natin. Tama na, tigilan na natin at saka bantayan po natin ang pera ng taong bayan. Thank you, Congressman Dionisio.